Si Kenji ay isang ganap na mapag-isa na naglalaan ng sarili sa larangan ng gamot. Sa flip side, siya ay isang kamangha-manghang doktor na nagsagawa iba't ibang pananaliksik at eksperimento upang lumikha ng mga lunas para sa ilang mga sakit. Maaring iniisip mo kung bakit siya nagpupursige sa pag-imbento ng mga bagong gamot. At ito ay dahil nawala ang kanyang maliit na kapatid na babae sa isang tumor dahil sa hindi matagumpay na paggamot. Dahil sa pangyayari, walang tigil sa pag-aaral si Kenji para sa tamang lunas, subalit siya ay nasobregan sa trabaho at namatay sa edad na 31 lamang upang mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay sa iba mundo. Nagising siya sa katawan ng isang 10 taong gulang na batang lalaki at wala siyang pagpipilian. Ngunit upang magkasya sa isang bagong mundo kung saan siya ngayon ay nabibilang-bilang, siya ay unti-unti naging isang pharmacology na nagsimula ang lahat noong ika-20 siglo na may isang araw. Fresh professor named Kenji na nasa Guinness Book ng mga tala sa mundo bilang ang pinakamabilis na uri o sa mundo na may isang pagsurvey. Bilis ng 350 salita kada minuto, subalit wala siyang pakialam tungkol sa pamagat na ito. Ang tanging bagay na pinapahalagahan niya ay ang paglikha ng pinaka-nakakabaliw gamot. Isang araw ay pumasok ang kanyang sekretarya sa kanyang opisina upang sabihin sa kanya na pharmaceutical na kinakatawan nang ay dumating upang kunin ang lahat ng kredito para sa kanyang bagong research. Dahil siya walang oras na mag-present sa buong mundo gaya ng inaasahan, wala siyang pakialam tungkol sa pagkilala at sinabi sa kanyang sekretarya na pabayaan siya habang nagtatrabaho. Tinitingnan niya ang larawan nila ng kanyang kapatid na babae noong sila mga bata at napagtanto na hindi siya kumakain ng anuman sa loob ng 48 oras. Sa sumunod na araw ay nagpatuloy siya sa kanyang malusog na kaalaman food diet, pero hindi na nakakasabay ang katawan niya sa sobrang gutom, kaya he finally decides to eat something while eating. Naalala niya ang pagkatalo ang kanyang maliit na kapatid na babae dahil ang gamot na ibinigay sa kanya ay hindi gumana mula noon. Pagkatapos siya ay naging maruming nalulumbay na tao siya at ganap na tapat ang kanyang sarili sa pagtuklas ng mga bagong gamot, kaya walang ibang mga bata na tulad ng kanyang kapatid na babae mamamatay sa napakabata edad. Gayunpaman, ang labi sa anumang bagay ay mapanganib, lalo na para sa atin na marupok tao, at kaya pagkatapos na lumikha ng kanyang pinakabagong gamot, si Kenji ay nakatulog. At nang siya ay makatulog, siya ay nagising sa ibang mundo. Walang paraan na madadala siya ng pangyayari sa mga oras na yun pagkatapos niyang magising sa katawan ng isang marangal na batang lalaki kasama ang kanyang nakapagsilbi na kulay rosas ang buhok. Ginawa pagkatapos mamulat ay binuksan niya ang mga bintana at laking gulat ko nang mapagtantong nasa ibang mundo siya. Nang sa wakas ay kumalma na ang kanyang pamilyar na tinatawag na Charlotte, ay ipinaalam sa kanya iyon. Ang pangalan niya ay Master Farmer at ang Medicis Kenji ay sapat na matalino upang maghinuha na malamang na namatay siya dahil sa labis na trabaho. At ngayon ang kanyang kaluluwa ay naging singsing. Kasalukuyang tinutulungan sa katawan ng Pharma ilang sandali matapos siyang dalhin ni Charlotte ilang maligamgam na tubig upang linisin ang kanyang katawan. Gayunpaman, siya ay naguguluhan. Napansin ang isang marka sa kanyang katawan na tila ba ang banal na marka ng gulat na nararamdaman. Ang Diyos ng gamot na si Charlotte ay lumuhod na naghahanda na tanggapin siya. Blessing from His Holiness, all the while he's explaining na paso lang yun na nabubuo kapag ang kidlat ay dumadaan sa balat. Gayunpaman, siya ay kumbinsido na ito ay isang senyales. Ang sindak ang protektado sa kanya mula sa kidlat. Sandali mamaya, Pharma. At sinabihan niya si Charlotte na magkwento tungkol sa buhay na inihayag niya na ang Medicis family ay isang mahusay na aristokratikong bahay ng parehong bampirang trangkaso bahay ng mga royal formation. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa gallery ng kanilang pamilya.
kung saan niya nakikita ang mga larawan ng kanyang mga kapamilya simula sa kanyang ama na si Bruno de Medici, na isang marangal na nincompoop na sinundan ng kanyang nanay na si Beatrice sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Si Blanche Master Bruno ay nagtataglay ng ranggo ng Archduke na isang ranggo na ipinagkaloob. Mga maharlika na may natatanging kasanayan sa wakas ay ipinakilala siya sa larawan ng kanyang kuya Pali na kasalukuyang nag-aaral sa ibang bansa. Ang pinakaprestihiyosong kolehiyo sa mundo ng medisina na gusto niyang pataasin ay bilang ng balangkas habang tinutuklas kung paano maaaring mag-trigger ang gamot sa pagbuo ng plot sa mga tao dahil siya ay isang marangal na tao ng kultura. Charlotte karagdagang ay nagpapakita na ang master ay may mahusay na mga inaasahan para sa kanya at Pali hindi lamang bilang mga porma sayon ngunit din bilang mga practitioner ng divine arts miraculous. Dahil ang kakayahang gumamit ng banal na sining bilang tanda ng maharlika siya. Panik dahil madali niyang nagagawa ito noon at napagtanto niyang kasama na siya. Great Trouble Pharma tried remembering the molecular composition of tubig sa ilalim ng kimika sa hydrogen atom sa isang oxygen atom. Ilang segundo mamaya ang kanyang peklat ay lumiwanag sa ang kanyang sorpresa ay gumagawa siya ng tubig mula sa manipis na hangin subalit wala siyang ideya kung paano upang kontrolin ito kaya itinapon niya ito sa bintana para lamang malaman na siya. Ganap na nababad si Charlotte sa anumang paraan kung paano niya sinabi na ang tubig ay nakakaramdam ng kamangha-manghang. At dinilig niya ang mga halamang gamot sa hardin para makuha ng kanyang Charlotte. Nagbago at malayo. Nagsimulang mag-eksperimento sa kanyang mga kakayahan, natuklasan niya na mayroon ang kanyang kaliwang kamay. Isang kakayahan sa paglikha ng sangkap at ang kanyang kanang kamay ay may kapangyarihang magtanggal. Ito at magagawa lang niya ito basta alam niya ang chemical structure sa ang silid-aklatan ay pinagtutuunan niya ng kaalaman na dati niyang natutunan ngunit nakalimutan. Medikal na kaalaman sa daigdig mula sa mga siglo na ang nakalilipas ay sumali ang pharma sa kanya. Pamilya para sa isa masayang hapunan. Sa isang bagong nakatadhana siya. Eleanor ang kanyang balangkas ay napuno ng divine arts tutor na si Eleanor ay agad natandaan na may mali sa aking malayo at na siya ay tila ganap. Ibang tao ang kanyang kilos ay nagbago sa kanyang kaibig-ibig na alindog ay nawala. Gumagaling si dating kapag sinisisi niya ito sa kidlat na sinasabi iyon. Malabo na ang kanyang memorya simula noong araw na iyon ay sinabi ni Eleanor sa kasong iyon. Lalaktawan nila ang pharmacology at susuriin ang mga pangunahing kaalaman sa mga banal na sining na kanyang sinimulan. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa bawat isa, magkaroon ng isang tagapag-alaga Diyos para sa kanyang kapatid na lalaki at ama. Ito ay gulat ang Oz din. Mayroong 5 mga katangian ng banal na sining apoy, tubig, hangin, lupa at walang pharma. Naiintindihan ng lahat ng mga ito bukod sa wala at ipinaliwanag ni Eleanor na ito ay hindi karaniwang katangiang teknikal na bahagi ito ng listahan ngunit hindi pa nakikita. Nagtatanong kung ano ang maaaring lumikha ng anumang sangkap at siya tumutugon alinman sa isang Diyos o isang halimaw kapag oras na upang magsanay siya ay bigo na makita ang maliit na twerp ay wala kahit na ang kanyang wand isang tungkod na. Pinalalakas ang banal na kapangyarihan at kinokontrol ang mga banal na sining ngayong binanggit niya ito. Naalala niyang may isa sa tabi ng kanyang kama gayunpaman para sa ngayon ay Eleanor Lance. Kanya-kanyang sinasabi sa kanya. Humarap sa batis at ilunsad ang isang sibat ng tubig ngunit ang walang kaalam-alam na kababalaghan. Walang ideya kung ano ang sinasabi niya kaya ipinakita niya sa kanya kung paano ito ginawa. Kapag ito ay magsasaka-turn siya aksidenteng harnesses at insanely malakas. Buhawi ng tubig na tinatangay si Eleanor at sa unang pagkakataon ay nakita namin ang potensyal ng kanyang kakayahan. Nagtataka si Eleanor kung paano niya nagawa ang ganoong
Bagay kaya siya, sinusubukan ng kanyang kapangyarihan sa kanyang banal na almoner sa kanyang sorpresa magsasaka sa break. Lahat ng limitasyon pagkatapos ay nakita ni Eleanor ang kumikinang na marka sa kanyang balikat at agad niya itong sinasabihan na ilihim ang lahat lalo na sa kanya. Ama sandali mamaya ang upang bumalik sa mansyon at habang si Eleanor ay ginagawa. Walang anino si Pharma na mas lalo siyang natakot kaya napaiyak siya. Umiiyak na parang baliw at tumakbo patungo sa mga palumpong kinabukasan. Nalaman ni Pharma kay Bruno na mataas ang lagnat ni Eleanor at gusto niya huminto sa pagtuturo sa kanya na sinabi ng kanyang ama ay nagtatanong sa kanya kung ito ay may kinalaman sa siya na dating itinanggi ng marinig na iniutos ng kanyang ama na ihatid siya. Isang sulat at gamot sa kanya gayunpaman bago ihatid sa kanyang Pharma. Inihahanda ang tamang tao. Pakinggan ang mataas na lagnat dahil ang gamot ng kanyang ama ay walang iba kundi isang hanggal energy drink kapag nakasuot ng Metal Warrior suit si dating Rice Eleanor. Nagpapaliwanag pa na kung hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan ay maaaring magdala ng pagkawasak sa imperyo kaya kailangan niyang gawin siyang responsable pagkatapos na iniisip niya para sa gamot at upang simulan ang kanilang pagsasanay sa kanya. Tinutulungan siya ng mga tutor na matagumpay na nakalikha ng malalaking alon, malakas na ulan at isang napakalaking malaking bato ng yelo kinabukasan ginamit ni dating ang kanyang gulat ang bilang ang Irvine ay para ma-diagnose ang medical condition ng kanilang mga katulong sinimulan niya. Pagtitipon muna ng mga materyales at kasangkapang kailangan sa paggawa ng mga gamot. Gumagawa ng malagkit na puting likido at inilalagay ito sa loob ng mas malaki kaysa sa tulong ng kanyang salamangka siya ay nagpapatuloy upang ihanda ang natitirang mga materyales na kailangan upang makumplito ang pamahid sa lalong madaling panahon pagkatapos bigyan ng Pharma ang pamahid. Ang nakababatang kapatid na babae ay nahawaan ng bulutong at hindi niya ito nakikita sa loob ng 3 linggo. Nang umalis ang kanyang ama para sa akin ginamit ang kanyang mahika upang lumikha ng gamot para sa bulutong siya pagkatapos sneak sa mapurol kanyang silid na nagpapahayag sa kanya na sinasabing Pharmata. Samantala, itatago niya ang sikreto kapag sinabihan siya ng Pharma na kunin ang gamot na inihanda niya upang gamutin ang kanyang sakit na blonde ay nagsimulang ipahayag ang kanyang pagtanggi na kunin ito dahil inaangkin niya na ito ay napakapait nang inilalagay ang gamot sa loob ng macaron para hindi matikman. Tinanong ang kanyang kapatid kung okay lang na magpatuloy at kinumpirma ito ng Pharma gayunpaman siya. Binabalaan siya doon. Ang mga gamot na hindi maaaring inumin gamit ang parehong proseso kaya siya dapat lagi siyang tanungin muna kapag sinabihan siya ng mga blondes na ang gamot para sa ang kanyang sakit ay hindi pa nadidiscover na formal at sinabi sa kanya na nakita niya ito sa isang libro pagkatapos na ang mga magsasaka ay pinipigilan ang kanyang kapatid na babae mula sa pagkamot ng bulutong. At siya ay nagtatapos sa pakikipag-usap tungkol sa virus sandali mamaya blondes ay nagsasabi sa Pharma. Pagkatapos ay ipinahayag na sila ay ipinatawag upang suriin ang kondisyon ng kalusugan ng Empress nang tanungin ni dating ang kanyang ama kung bakit ipinatawag ng Empress. Ang mga ito ay napapansin niyang may matinding ubo ang kanyang ama kaya pilit niyang sinisikap ay diagnose ang kalagayan ng kanyang ama sa kanyang mahiwagang ay subalit nagsasalita ang kanyang ama. Sa kanya bago pa man niya ito magawa pagdating ay malugod silang tinatanggap ng headcourt pangalan ng doktor. Si Claude yata ang sakit ni Empress Elizabeth II hindi nagsayang ng oras si Bruno at pumasok na sa kwarto. Maya-maya pumasok si dating sa kwarto ng Empress na nakasuot ng face mask. At pagdadala ng gamot na pinagdududahan muna siya ng mga maharlika. Sinubukan niyang ipaliwanag ang sakit sa Empress sa pamamagitan ng pagpapakita ng plema. Sample sa Empress gamit Leo at Hawke's mikroskopyo tulala sa
Mga secretaries mula dito ay inutusan ng Empress si Claude na makita ito mismo. Ang balangkas ay isang pananatili. Ipinaliwanag sa Empress na ang kanyang katawan ay nahawaan ng bakterya. Nagtuturo sa kanila ng ilang bagay sa microbiology hindi nagtagal pagkatapos ng mga nalikom. Para ipaliwanag kung paano dapat inumin ng Empress ang gamot at ibinunyag niya iyon. Kailangan niyang kunin. Mabuti para sa 6 na buwang sakahan at pagkatapos ay ipahayag sa lahat na siya ay naglalagay. Kanyang buhay ang nakataya upang matiyak na ang Empress ay ligtas at mabisang panggagamot. Lihim na ipinagmamalaki ni Bruno sa kanya umiinom muna ng sariling gamot ang magsasaka upang ipakita sa lahat na hindi niya sinasaktan ang Empress kapag nakita niya siya. Mahusay na pagpapasya. Nagsimulang makipagpalitan ng kaalaman at impormasyon tungkol sa maraming sakit niya. Pagkatapos ay malaman mula sa kanyang ama na isang contingent mula sa kolehiyo ng medisina ay hinihingi na malaman ng recipe para sa White Death medicine sinabi ng magsasaka. Kanyang ama na maaaring gawin ang gamot sa paggamit ng banal na sining at gagawin niya itong magagamit sa publiko. Sa lalong madaling panahon na ikinagulat niya ng husto kahit na sinabi sa kanya ang mga bagay na kasing halaga. Bilang na dapat malaman ng lahat sa kabilang banda ay nagbabala si Bruno. Pharma na sa kanyang mga kakayahan at paniniwala ay susubukan ng ilang tao na alisin. Isiniwalat pa niya sa kanya na may usapan sa palasyo na may tao. Sinadyang nagdala ng puting araw. Para saktan ng Empress gayunpaman hindi sumang-ayon si Pharma sa ideya mula noon. Ang posibilidad na magkaroon ng puting kamatayan mula sa pagkakalantad sa isang infected person is just 10%. Bruno wonders how he knows about. Iniiwasan ng dating impormasyong iyon ang tanong sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang ama na siya may appointment sa Empress pagdating ng farm sa palasyo. Alam kung ano ang nagsasabi sa kanya na ang Empress ay nagbabalak na bigyan siya ng gantimpala gayunpaman nakikita niya na ang Pharma ay hindi iyon. Interesado kaya nagagalit sa kanya kahit hindi siya tumigil sa pagtatanong. Pharma. Ang Empress ay gumaling pagkatapos ay nagsimulang sabihin sa kanya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pagiging ang Empress ng palasyo muli sa kabutihang palad mga magsasaka salita ay tumutulong sa kanya makakuha ng kanyang kumpiyansa at kapag nagpaalam si Pharma sa kanyang mga pamamaalam. Nang marinig ang mga salitang iyon ay naalala ng Empress ang pag-ibig ng kanyang buhay kaya muli siyang napuno ng kagalakan makalipas ang ilang buwan ay bumalik ang Empress. Ang trono at niyaya niya si Bruno at para magsasaka na dumalo sa isang espesyal na pagtitipon sandali mamaya Pharma ay shocked to be. Sa harapan ng pinakamarangal na tao sa palasyo ay ipinagkaloob ang kanyang ama. Ilang gantimpala mula sa Empress habang siya ay nabigyan ng royal batch. Ginantimpalaan pa siya ng Empress na magkaroon ng sariling botika sa Royal Capital kinabukasan dumating ang ilang profesional na craftsman. Tulungan siyang bumuo. Ang kanyang parmasya sa lalong madaling panahon pagkarating ni Eleanor upang tulungan siyang magdesisyon kaagad. At Pharma ang gumuhit ng disenyo na gusto niya para sa kanyang botika sa panahon ng construction. The project had asked him kung anong pangalan ang gusto niyang ibigay. Iminungkahi ng mga magsasaka ng gusali ang pangalan Parallel World Pharmacy at Makatarungan. Tulad na ang ay nagtanong sa gumawa ng sign na ginawa para sa parmasya ang kinabukasan habang sina Eleanor at Pharma may are having their conversation dumating si Viren nagpakilala siya bilang the head of the same flu farmers who is skilled and Pharma does the same thing realizing that his competitor is just a child na sinimulan niyang intimidating sa kanya sa pamamagitan ng pag-insulto sa kredibilidad ng kanyang botika habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang. Ang pag-uusap ng magsasaka ay nagbubunyag upang madalas na plano niyang mag-alok ng pinakamahusay. Mga gamot na ang pinakamurang mga presyo ay nabibili sa kanya kaysa sa pagsisimula ng paghagupit sa kanya.
Galit tungkol sa mga magsasaka konsepto ng mababang presyo sa kabutihang palad ay nandyan si Eleanor. Silence fair on and with her deadly glare umalis agad si Varen. Ilang sandali pa ang paghahanda sa loob ng botika o tapos na. Gayunpaman Pharma ay naiwan sa isa pang problema na kung saan ay upang mahanap ang ama pagdating ng araw ng grand opening ay pinagsasaluhan ng mga magsasaka ang misyon at bisyon ng kanyang parmasya kasama ng publiko ang hindi niya alam habang he was delivering his opening speech ang pamilya niya ay nagtatago sa isang karwahe. Palihim na pinagmamasdan siya at ganoon na lamang niya opisyal na binuksan ang parallel. Mga magsasaka sa mundo, si 1 month had passed and things were not happening East Farm. Expected them to be Eleanor explains that he should expect it to happen. Dahil nakasanayan na ng mga karaniwang tao ang pagbili ng mga gamot mula sa matagal na panahon. Mga tindahan sa kabilang banda ang Maharlika ay tumatawag lamang ng manggagamot sa tuwing they need one while Pharma Eleanor and Cedric discuss the strategy that magagawa nila para patakbuhin ang mga magsasaka. Epektibong dumating si Charlotte na may mga resulta mula sa 100 tao sa ang kapital na nagpapatunay sa kanilang lahat na sa kabila ng kanyang mahinang katayuan ay ang kanyang isip. Kasing talino ng mga Maharlika at tulad ng inihayag ni Charlotte sa kanila ang impresyon ng mga pangkaraniwang tao pala natakot sila sa Imperial Seal masyado silang pagod kung paano haharapin ang mga Maharlika sila. Tinakat ng mga gwardya na wala silang tiwala sa may-ari ng bata at sa tingin nila ay ganoon din ang mga presyo. After that lahat sila nag-brainstorming at mungkahi ni Beatrice kaya binalaan niya ang farm tungkol sa mga masamang epekto ng paggamit. Mga pampaganda. Naputol ang maliit na usapan nang magsimulang tumawag ng isang blonde butler. Emergency kapag pumunta si dating sa karwahe laking gulat nila nang makita na siya ay isang bata lamang gayunpaman lahat sila ay tumikom ng kanilang mga bibig matapos makita ang kanyang royal batch sa lalong madaling panahon matapos ang dating figure out na ang biglaang pagbagsak ng marangal na babae na nagngangalang Chloe ay sa sobrang pagkuha niya ng katas ng kamatis ay naging siya na pala. Masyado siyang naabsorb sa K-pop beauty standards na gusto niyang tingnan. Maputlang puti at mas bata kahit na kailangan niyang sumailalim sa mga hindi ligtas na pamamaraan. Kapag napagtanto ng magsasaka na ang kanyang pagnanais ay haantong sa kanyang pagkamatay ay nagpasya siyang lumikha ng malusog na mga pampaganda para sa kanya kapag dating concocted ang perpekto dahilan. Sumunod na sinubukan niya ang mga ito sa kanyang sarili na nagmukha siyang isang geisha na wala pang edad. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung bakit ang kanyang mga pampaganda o mas mahusay kaysa sa nakakalason na naglalaman. Cosmetics at ang kasalukuyang market 1 linggo na ang nakalipas at bumalik si Chloe sa Parallel World Pharmacy para makuha ang kanyang cosmetics farm at pagkatapos ay magsisimula. Nakita niya ang isa sa pinakamagagandang na babae sa bayan na nangyari. Sarado ang lakas tao at pagpapatakbo ng negosyo samantala pagkatapos ng Charlotte. Isinagawa ang kanyang pinakabagong survey nalaman nila na ang lahat ay negatibo. Mga impresyon tungkol sa Parallel World Pharmacy at mayroon itong may-ari ng negosyo. Ganap na nagbago na ang nasabing pharma ay binabati ng lahat sa kanya. Mga empleyado, ay ang susunod na araw magsasaka matugunan ng Empress upang ipakita sa kanya bilang kagandahan. Mga produkto gayunpaman ang balita ay nakarating na sa Empress bago pa man. Kaya pinaandar niya ang pangangatwiran niyang babae at nagalit sa kanya para not letting her be the first one to habit dating humihingi ng sorry after making the nakaramdam ng sama ng loob si Empress sa kanyang aksyon kaya para mabayaran ang kanyang ginawa. Pagkukulang sa kahanang. Dinala sa kanya ang kanyang pinakabagong beauty product ang medicinal lip gloss Ginagamit ito ni Empress at nagulat siya sa ganda ng labi niya pagkatapos.
Sa isang seryosong tala ay nagpapasalamat si Pharma sa Empress para sa pagpapalabas ng isang order sa Poksay ng lahat ng nakakalaso na naglalaman ng mga pampaganda at ang merkado gayunpaman ang sinabi sa kanya ng Empress na ang paggawa ng gayong hakbang ay humantong sa maraming negosyo. Pagkarinig na sinabi sa kanya ng Pharma na ibabahagi niya ang mga sangkap niya. Humingi ng pahintulot si Blanche sa kanyang mga kapatid na pumunta sa tubig dagat. Ang ibig kong sabihin ng tubig dagat ay maalat ngunit si Parma ay hindi gusto ang ideya. Subalit napilitan siya sa pakiusap ni Charlotte. Umalis na at walang choice kundi payagan sila at nagpasya na lang siyang mag-enjoy sa dagat. Simoy ng hangin kasama si Eleanor na handang-handa nang makisalo sa panlasa niya. Peach mango pie sinubukan niyang gamitin ang kanyang katawan na ginawa ng Pharma na makuha ang lahat. Flustered unit lahat ng atensyon niya ay nalipat sa paglulunsad at naalala niya kanyang batang kapatid na babae sa past life pala na nag-promise silang mag-enjoy sa dagat. Ngunit maaaring wakasan ng sakit ang matamis na tahanan. Tiwala si Pharma na hindi niya mararanasan ang parehong bagay. Muli ngunit gusto ng dagat na nakawin ang palabas sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang agos. At binibigyan siya ng isang araw na walang pasok na gustong makaranas ni Charlotte. Iligtas mo siya pero ngayon. Sa halip ay mabilis na sumisid ang siya sa dagat upang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Ginamit ang lakas at gumawa siya ng manhole sa gitna ng dagat. Gulat na gulat ang makita nitong si Eleanor dahil nasaksihan niya isang bagay na kaya ng tao hindi gawin kapag bumalik sila sa baybayin ang sigaw ngunit at ipinagpatuloy ni Eleanor ang kanyang paliwanag na may ilang mahiwagang katangian na walang kaparerikan. Na walang pakialam sa anyo at napansin ang takot na si Charlotte at naramdaman niya. Masama tungkol dito sa kabilang banda ay pinupuri siya ni Eleanor sa kanyang dakilang kapangyarihan. Nangyari, at napansin ito ni Charlotte at sinubukan niyang kausapin siya kaysa sa natutunan ni Pharma. Hindi naman talaga takot sa kanya ang Charlotte na iyon dahil sa totoo lang ay nararamdaman niya. Napakasama para sa paglalagay ng mga sulyap sa buhay sa panganib pagkatapos na lumuhad si Charlotte. Isang babaeng nagdadalamati ang dumating sa isang bukid upang humingi ng tulong para sa kanyang ama na walang malay. Ang magsasaka, si Pharma, ay umalis kasama niya sakay ng kabayo ngunit bigla siyang nawala nang makarating sa isang burol. Pagkatapos ay napapaligiran siya ng mga taong nakasuot ng puting damit na mula sa templo o banal na kaharian. Mayroon silang awtoridad na tiyakin ang mga bagong silang na bata sa kanilang mga Diyos na tagapag-alaga at piliin kung sino ang magiging pinuno ng isang bansa. Si Pharma ay nasa presensya ni Solomon, ang Grand Temple Inquisitor, na nagtanong sa kanya kung siya ba ang batang walang anino. Ang mga kampa ni Solomon ay nanakot at naggang up sa Pharma, na pinilit siyang aminin na siya ay isang masamang espiritu. Gayunpaman, madaling masira ng Pharma ang kanilang restraining spell at pinapawalang bisa ang kanilang mga pag-atake dahil nagtataglay siya ng maraming elemental na attribute. Inilalarawan ng teksto ang isang labanan sa pagitan ng dalawang grupo, kung saan pinuprotektahan ng isa sa mga mandirigma, si Pharma, ang kanyang sarili gamit ang mga kristal na yelo at nagpapakawala ng malakas na puwersa mula sa kanyang panloob na kapangyarihan. Akmang sasalakayin na naman siya ng mga kalaban nang mapansin nila ang bakas ng gulat sa mga balikat ni Pharma. Napagtanto nila na ang Pharma ay ang reincarnation ng panik at lumuhad sa harap niya, humihingi ng parusa sa kanila. Nakita ni Solomon, isa sa mga kaaway, na ang Pharma ay nangangailangan ng medikal na atensyon at nag-aalok ng tulong. Ginagamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang pagalingin ang matinding bali ng Pharma, na nagligtas sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang buwan, binisita ni Solomon ang Pharma sa isang parallel world pharmacy at dinalhan siya ng mga regalo mula sa Holy Kingdom. Inihayag din niya na inalagaan niya ang mga ulat tungkol sa isang batang walang anino at nagdala ng higit pang mga regalo para sa Pharma.
Bago umalis, binigyan ni Solomon si Farm ng isang mahiwagang kayamanan na tinatawag na Vanek Robbers na kumikinang ng napakaganda kapag kinuha ng tunay na may-ari nito. Ipinahayag ni Farm ang kanyang pasasalamat kay Solomon sa pagligtas sa kanyang buhay at pagtulong sa kanya sa iba't ibang paraan. Nakatanggap si Farm ng isang anteng-anteng na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon muli ng anino, na nagpapasaya sa kanya. Ipinaliwanag niya kay Solomon na gusto niyang lumakad sa ilalim ng araw tulad ng mga normal na tao ngunit natatakot na baka matakot sila sa kanya dahil wala siyang anino. Gustong bumili ni Blanche ng malalaking melon, ngunit sinabi sa kanya ni Charlotte na kakailanganin ng oras para lumaki ng ganoon kalaki ang kanyang mga halaman. Dumadaan ang Farm sa isang lokal na parmasya at nalaman na pinaghihigpitan sila ng guild. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na magtatag ng isang hiwalay na guild upang maibenta ng mga lokal na parmasya ang kanyang mga gamot. Nag-aalala si Eleanor tungkol sa mga lokal na bukid na sumali sa isang bagong guild, ngunit ang Pharma ay nakatuon sa paggawa nito. Si Pierre, isang lokal na parmasyutiko, ay bigo dahil ang kanyang sariling gawang gamot ay hindi nagpapagaling sa kanyang anak na babae. Ang tanging umiiral na guild sa kabisera ay may pangkalahatang pulong kung saan tinatalakay nila kung paano sinisira ng Parallel World Pharmacy ang kanilang negosyo. Sinasabi nila na ang Parallel World Pharmacy ay may mga hidden agenda sa likod ng kanilang mura at epektibong mga gamot. Ipinakita ni Weron ang kanyang sarili bilang ang taong nasa likod ng insidente ng karwahe at ipinagbabawal ang lahat ng miyembro ng guild na makipag-ugnayan sa Parallel World Pharmacy. Nagbanta siya na tatanggalin sa guild ang sinumang labag sa kanyang utos. Dinala ni Pierre ang kanyang anak sa pinakamalapit na klinika, ngunit sarado ito. Humingi siya ng tulong sa malapit na botika, ngunit nag-aalangan siyang kausapin ang parmasyutiko dahil sa takot sa mga mata ni Baron. Gayunpaman, sa kalaunan ay pumayag siyang humingi ng tulong mula sa parmasyutiko at sinundan siya sa likod ng gate. Nagulat si Pierre sa kung gaano kasulong ang klinika at napagtanto na ginagamit lamang ng parmasyutiko ang pintuan sa likod upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang parmasyutiko ay nagdiagnose ng anak ni Pierre na may matinding sipon na dulot ng trangkaso at nagbibigay ng tamang gamot. Nakaramdam si Pierre ng kawalan ng katiyakan tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng kanyang sariling mga kasanayan at ng mga parmasyutiko. Si Pierre, isang parmasyutiko, ay nagsasabi sa guild ng katotohanan tungkol sa paraan ng pagtrato ng mga maharlika at aristokrates sa mga karaniwang tao. Ikinagagalit nito ang kanilang pinuno, na nag-alis ng merchandise at business permit ni Pierre. Si Pierre ay nawasak at nagpaplanong lumipat sa ibang bansa upang magsimulang muli. Gayunpaman, ang isang kapwa parmasyutiko na nagngangalang Pharma ay nag-aalok sa kanya ng pagkakataong sumali sa kanyang sariling guild. Tuwang-tuwa si Pierre nang magbukas muli ang kanyang tindahan na may napakaraming tao na naghihintay. Sa madaling sabi, binanggit din ng teksto ang isang lalaking may mahabang buhok na pinarusahan ng templo at isang batang Bruno na nakikipag-usap sa isang kakaibang lalaki na nagngangalang Camus na nagsasagawa ng mga kakilakilabot na mga eksperimento dahil sa kanyang pagkahumaling sa death. Kinaumagahan, may ibinahagi ang pamilya Medicis kay Bruno, ngunit hindi tinukoy kung ano ito. Nakatanggap si Bruno ng liham mula sa kanyang panganay na anak na si Polly, na nagpapalam sa kanya na maaaring maantala ang kanyang pagbisita sa bahay dahil sa kakaibang epidemya sa Pant Island. Ang sakit ay nakakahawa at napuksa ang 1,000 kolonista. Ang mga nangungunang mananaliksik na nag-aaral ng sakit ay namatay din. Sa kabila ng pagtatapos ng epidemya, ang mga barko mula sa nahawaang isla ay darating sa isang paparating na kaganapan sa kabisera ng hari. Binalaan ni Bruno ang kanyang ama na maging maingat at ibinunyag na ang lahat ng mga nahawaang katawan ay sinunog. Hiniling ni Pharma sa kanyang ama na humiling ng mga sample ng mga nahawaang katawan mula kay Polly.
Samantala, tinatalakay ng korte ng hari kung paano uunlad ang imperyo sa tulong ng mga magsasaka. Plano ng Empress na gantimpalaan si Pharma para sa kanyang mga pagsisikap ngunit naniniwala siyang napakabata pa niya para tanggapin ang mga ito. Sa kanilang ikalawang agenda, ipinahayag na ang Empress ay naniniwala na ang Pharma ay inaari ng isang kataas-taasang nilalang. Nang maglaon, nakita ni Eleanor si Pharma na mukhang labis na nag-aalala na sa tingin niya ay kakaiba. Nakatanggap si Pharma ng mensahe mula kay Pali na naglalaman ng sketch na hiniling niya kanina. Kinumpirma ng sketch ang kanyang intuition na ang nakakahawang sakit ay ang Black Death na dulot ng microorganism na kilala bilang Yersinia pestis. Natatakot si Pharma sa maaaring mangyari dahil nalaman lamang niya ang tungkol sa sakit mula sa mga libro ng kasaysayan at may limitadong kaalaman kung paano ito haharapin ng maayos. Agad niyang sinimulan ang mga hakbang sa pag-iwas sa pamamagitan ng pag-set up ng quarantine facility sa daungan at pamamahagi ng bagong gamot na tinatawag na levofloxacin, na isang mahusay na antibiotic laban sa bakterya na nagdudulot ng Black Death. Ang Empress ay alam at nag-issue ng mga order tungkol dito. Binigyan din ng Pharma si Pierre ng modelong kopya ng isang compound microscope bago umalis, umaasang matagumpay nilang mapipigilan ang Black Death. Naghahanda sina Pharma at Eleanor para sa paparating na kaganapan at tinatalakay ang mga paraan ng quarantine at inspection. Dumating sila sa daungan upang siyasatin ang mga barko, kasama ang ilang naiinip na mga mandaragat na nagdulot ng kaguluhan. Ang Pharma ay nagre-reseta ng bitamina C upang maiwasan ang scurvy sa isang barko, habang si Eleanor ay galit na galit sa pag-uugali ng mandaragat at isinasaalang-alang ang paggamit ng kanyang banal na sining. Biglang, isang kanya nang inilunsad sa senior ship ng Navy team mula sa imperyo, sa pangunguna ng kanilang regular na customer na si Jean. Samantala, isang nabubulok na bangkay na sinapian ng masasamang espiritu ang nagsimulang magsagawa ng kanyang masasamang plano sa ibang lugar. Nakatanggap ang Pharma ng balita tungkol sa isang kalapit na fishing village kung saan ang ilang mga barko ay tumangging sumailalim sa inspection at ang mga tao ay nakakaranas ng mga sintomas ng isang sakit. Nagpasya siyang suriin ang nayon bago umalis at ginamit ang kanyang wand upang mabilis na lumipad doon. Pagdating niya, nalaman niyang natatakot ang mga taga-nayon at pinaghihinalaan siyang isang masamang espiritu. Pinalibutan niya ang buong nayon ng makapal na layer ng yelo para pakalmayan sila at ipinakita ang kanyang royal badge para makuha ang kanilang tiwala. Pagkatapos ay nakikipag-usap si Pharma sa mga pinuno ng nayon tungkol sa kanyang plano na paghiwalayin ang mga tao batay sa kalubhaan ng kanilang mga kaso para sa paggamot. Samantala, nakita ng Royal Navy ang paparating na barko. Sinabi sa kanya na ang barko ay hindi na muling nag-spawnang sa kanilang mga senyales pagkatapos ay naghinala siya na ito ay maaaring ang mga renegades na barko na hinahanap nila na kinumpirma ng matandang geezer pagkatapos ay binasa niya ang mga signal ng bandila ng barko na nagsasabing sila ay nakakaranas ng isang emergency at kailangan nila ng tulong medical Jean kaysa utusan ng fleet na lumapit sa barko kaya agad nilang pinalibutan ito pagkatapos suriin nalaman nila na ang lahat ng pay na tao na sumakay dito ay patay na alam ni Jean ang panganib na maaaring dalhin ng barko kaya inutos niya ang alinman sa ang kanyang mga tauhan na pumunta sa nahawaang barko sa halip ay ginagamit niya ang kanyang sentido komon at agarang kritikal na paghuhusga at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilubog ang barko sa ilalim ng dagat pabalik sa fishing village. Pharma ay namamahala sa sitwasyon at pinasalamatan siya ng mga tao para sa kanyang agarang emerhensya. Tugon ito pala ay namahaji na siya ng gamot na makakatulong sa mga tao na labanan ang itim na kamatayan pagkatapos ay oras na para pumunta siya sa lugar kung saan ang mga taong nahawaan ng itim na kamatayan ay sakahan sinabihan ang parmasyutiko sa nayon na siya na ang baalang mag-isa ngunit ang isa sa kanila ay nagpupumilit na tulungan siya sa pagsasaka at pagkatapos ay ipinaliwanag na mas mabuting manatili siya at dumiretso siya sa nakahiwalay na
Hindi dapat pumasok sa lugar na iyon, gayunpaman ang isa sa kanila ay nakilala siya at sinabi sa kanila na siya ay ang reinkarnasyon ng gulat na nararamdaman. Ito ay isa pala siya sa mga commander ni Solomon at ipinaalam niya ay ang mga alipin na siya ang sinasabi niya sa kanila na magsaka at pagkatapos ay humingi ng kanilang pahintulot na suriin ang lahat ng mga pasyente na alam ni Pharma na ang kanyang karanasan at kaalaman ay maaaring hindi sapat, ngunit alam din niya sa kanyang sarili na kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya na sinabi niyang inutusan ang tatlo na magbigay ng mga gamot sa bibig gamit ang kanyang mahiwagang mga mata. Bumuo ng diagnosis ng kanilang sakit bilang ang itim na kamatayan at tulad nito ay natukoy niya na 12 mga pasyente ang nahawahan ng itim na kamatayan habang ang mga pasyente ay hindi sa kasamaang palad isa sa kanila ay namatay na at ang mga pasyente na may malubhang sipon ay tinanggal mula sa ang intensive care unit. Ay ipinaliwanag niya sa lalaking may sipon na maaari na siyang umuwi, ngunit para sa mga safety protocol ay kailangan muna niyang i-quarantine. Pagkatapos noon ay inutusan ni Pharma ang tatlo na hanapin ang mga taong umiiral sa baryo at sunugin ang kanilang karwahe kapag gabi. Dumating si Eleanor ay nagpapatuloy sa mga ulat ng inspection para sa mga cargo ship na sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga estudyante na siya ay maayos. Lumalagong hinala tungkol sa sitwasyon ng dating kahit na nalaman na ito ay maaaring may kaugnayan sa White Death disease na mayroon ng Empress bago ang mga scumbags at nagsimulang mang-uusig kay dating nabigyan sila ng gamot kahit na ang mga pari ay tutol dito, binigyan pa rin sila ng mga magsasaka ng gamot. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na bilang isang pharmacist ang kanyang tungkulin ay magbigay ng gamot sa mga nangangailangan nito, alintana kung sila ay kaalyado o foes. Pagkatapos noon ay dating gawain ng mga pari na ibalik sila sa imperyo pagkatapos nilang gumaling na kung saan sila ay sumang-ayon pabalik sa imperyo. Bruno iniulat sa ang Empress ang insidente ay may ilang barko na ilegal na pumapasok sa kanilang bansa. Ipinaliwanag pa niya na ang mga nanghihimasok ay matagumpay na nakarating sa Black Death sa fishing village, ngunit sinabi niya sa Empress na pinatatag na ni Pharma ang sitwasyon. Binanggit din ni Bruno na kung tama ang kanyang kalkulasyon ang mga nanghihimasok. Pagdating sa Royal Capital kinabukasan ay inalerto nito ang Empress kaya inutusan niyang palakasin ang mga inspection sa bawat tarangkahan. Pagkatapos ay tumingin si Bruno sa direksyon ng fishing village na nag-aalala tungkol sa kanyang anak. Kinabukasan ay sinimulan ni Charlotte na ipamahagi ang mga maskara sa mga mangangalakal sa mamamayan sa kabilang banda. Nanghihimasok at nabigo siya na hindi makita ng Royal Guards ang 5 tao na si Bruno Bots at ipinaalam sa Empress na ang paglahok ng Netherlands ay dapat ituring na isang intentional infection mission na ikinagulat ng Empress greatly. The Empress wonders why on earth Netherlands is doing such things to ang imperyo na isinasaalang-alang na mayroon silang pangmatagalang magandang relasyon ay nasusunog at sinasabing kakailanganin ng espesyal na kaalaman upang may set up ang ganoong uri ng pamamaraan. Kapag tinanong siya ng Empress kung mayroon siyang ideya kung sino ang mastermind ay ipinaliwanag ni Bruno na kilala niya at ipinatapon ang parmasyutiko na nakipag-ugnayan sa Netherlands 3 taon na ang nakalilipas. Ipinaliwanag pa niya na ang taong ito ay kanyang kasamahan at siya ay napakatalino at gumagawa ng mga gamot. Gayunpaman, siya ay kasangkot din sa ilang kakilakilabot na mga eksperimento sa buhay ng tao at napatunayang isang tao na lubhang kulang sa pagkatao at moralidad, ngunit sinabi siya ay dinakip ng mga inquisitor at tinatakan nila ang kanyang banal na sining bago siya pinatalsik. Ginamit niya upang mag-eksperimento sa isang epidemya na sakit ay nagdemanda sa mga bilanggo mula sa digmaan noong tinanong ni Empress ang pangalan ng lalaki. Ipinaalam sa kanya ni Bruno na siya ay walang iba kundi si Camus. Kapareho ng may nagpatuloy ang mga maharlikang gwardya at ang mga nanghihimasok ay patuloy na nagpapalitan ng mga suntok ng mahiwagang kapangyarihan. Ang mga nanghihimasok ay madaling nagtagumpay sa mga gwardya ng hari at bago pa lumala ang mga pangyayari, dumating si Solomon and his will. He see the 5 intruders soon after Solomon sealed their divine arts and the havoc stopped. Meanwhile inisip ni Charlotte na baka may mga nasugatan na nangangailangan ng gamot kaya nagpa siyang kumuha sa kanilang botika, pero pinigilan siya ni Cedric na gawin iyon sa lalong madaling panahon.
Pagkatapos ng anyunang sa wakas ay dumating sa Royal Capital, hindi siya nag-aksaya ng anumang oras at ginamit niya ang kanyang mga mata upang makita kung gaano kalayo ang virus ay kumalat nang wala saan may napansin siyang ilang lumilipad na bagay sa kalagitnaan ng hangin at kapag tumingin siya ng mas malapit ay nalaman niya na sila ay lumilipad na mga ardilya. Habang lumilipad sa paligid ng lugar, nakita ni Pharma ang kanyang ama na naglalakad at nagpasya na sumama sa kanya sa ibang lugar. Ang Royal Guard ay nagsimulang magtanong sa nanghihimasok at nalaman nila mula sa kanila na ginawa lang nila ang kanilang ginawa dahil napilitan silang gawin ito ng isang taong sinapian ng masasamang espiritu, si Bruno. Pagkatapos ay dumating at kinumpirma mula sa mga nanghihimasok na ang lalaking tinutukoy nila ay totoong Camus. Hindi nagtagal na agad silang namatay. Naiintindihan ni Bruno ang kanilang sitwasyon at hiniling niya sa mga maharlikang gwardya na bigyan sila ng maayos na paglilibing. Sa loob ng mahabang panahon ang kampana ay tumigil sa pagdadala ng mabilis na pagdiriwang ni Charlotte at nagpasya na bumalik kaagad sa Parallel World Pharmacy pagkatapos masunog ang mga katawan ng mga intruders. Pharma senses at ominous presence, at gamit ang kanyang mahiwagang nakita niya na nakatayo ang entity sa bubong ng kanyang pharmacy. Mabilis na napagtanto ni Bruno na Pharma senses Camus kaya sinundan niya ito. Samantala bumalik sina Charlotte at Cedric sa pharmacy, gayunpaman ay nakita niya sila at nagpasyang I-enjoy ang kanyang. Ilang sandali pa ay may naamoy si Cedric kaya mabilis niyang sinundan si Charlotte sa loob ng pharmacy. Sa kasamaang palad ay nagtagumpay ang plano ng mga campus para sa kanila at sinaksak niya silang dalawa. Samantala nakita ni Pharma ang isang hindi magandang presensya sa kanyang laboratorio kaya siya at ang kanyang ama ay nagpunta upang suriin ito. Pharmaso Cedric sa Charlotte sa kritikal na kondisyon kaya upang bumili ng ilang oras upang pagalingin sila, Bruno ay nagpasya na harapin si Camus mag-isa. Gayunpaman ang kanyang mga pag-atake ay napatunayang hindi epektibo laban sa Camus. Sa kabilang banda, Pharma figures out na ang ilang mga lason ay may nailagay sa loob ng kanilang mga katawan kaya siya ay may ilang periodic table of elements guessing game habang ang kanyang ama ay patuloy na nakikipaglaban para saktan sila, ngunit madaling inalis ni Pharma ang mga ito sa unang pagkakataon sa kanyang bagong buhay na anyo nang nakaramdam ng matinding galit at binigyan si Camus ng suntok sa mukha. Sinabi sa kanya ni Camus na katulad niya rin siya at sa huli ay magiging katulad niya. Sakahan at hindi sumasang-ayon sa kanyang masasamang pag-iisip at siya para gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan para maalis ang mga banta na ang kapangyarihan ng mga magsasaka ay lumilikha ng isang malaking mahiwagang haligi na sumasabog sa kalagitnaan ng hangin. Naglalaman ito ng makajos na salamangka sa paglilinis na nag-aalis ng virus sa hangin. Pagkatapos ng Pharma na iyon at ang iba pa sa kanyang koponan ay ginawa ang kanilang makakaya upang makontrol ang viral at paksayon at tulad nito napigilan nila ang pinakanakamamatay na pandemya sa mundo. Bukod sa pagnanasa nito makalipas ang 2 buwan, ang Empress ay nanawagan ng isang selebrasyon upang ideklara ang pagtatapos ng Black Death pandemic. Pagkatapos ay inaasahan na ang Parallel World Pharmacy ay magbubukas muli upang sila ay ang lahat ay masaya para dito. Biglang dumating ang matandang geezer at nagsasaka agad akong nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang how-up support. Maya-maya lang pumasok si Pierre at Solomon sa pharmacy upang samantala ay pinupuri siya ni Eleanor sa kanyang mga pagsisikap at tinanggap ni Charlotte ang mga customer ng Parallel World Pharmacy. Sa wakas ay nabuo. Siya ay nakatagpo ng bagong kaligayahan sa kanyang bagong buhay at ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang kalap. Don't forget to like and subscribe. Thank you.